Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. And guess what? We have here Aiko Melendez, isa sa mga pinakamagaling artista sa showbiz industry ng Pilipinas. At Aiko, kamusta ka na? Direk Zoren, mabuti Hello. ako. Hello, nice to see You're you looking again. good. Thank you, thank you. Meron bang nandito ako sa buhay mo ngayon? Siguro, in terms of, love, my kids would always be there. Pero yung on a romantic level, I'm not seeing anyone ngayon, Direk, eh. Kamusta yung ganun pakiramdam? Masaya ako ngayon, Direk. Kasi ngayon, nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. And then, yung sa mga anak ko. Tapos, pwede pala ako makipag-date ng grupo naman nung walang, Correct, oo. walang commitment, Walang diba? obligasyon. Oo, nung wala akong obligasyon na I don't have to please them, na, oh, you have to come home, na ganyan-ganyan. Masaya ako and I'm enjoying every inch of being single. So napagdaanan mo yung mga pag-ibig na yan, no? Hindi ko sasabihin palpak. Pero can you honestly say, sa lahat ng departamento sa buhay mo, naging politician ka, very smart politician, very smart actress. Pero pagdating sa pag-ibig, aaminin mo ba na meron kang kulang? Aaminin ko yan, ang national TV yan, that's my Waterloo, yung departamento ng pag-ibig, because nobody's perfect. But you know, I do not regret what I went through because I would never be who I am today if not for all those trials. And I think I became a better person. But this time around, I'm wiser. I know na when it comes to love, I cannot, kasi may mga tao na you look for love. Hindi pala ganon. Let love find you. Para at least yung panahon na alam mong buo ka na, healed ka na sa sarili mo, that's the only time that you can be able to show your partner the good love or the best love that you can give. So, Aga, ano natutunan mo sa relationship na ito? Kay Aga, yung disiplina sa trabaho. Kasi we both know naman si Aga has been in this industry for so long. Yung disiplina sa pagtatrabaho and yung disiplina bilang tao. Kasi si Aga bilang tao may malambot na puso. Kay Jo Marie, ano natutunan mo sa relationship mo with Jo Marie? I've learned na hindi ko dapat binabase yung desisyon ko na unang pagkakataon kong kagaya niyan. Si Jo Marie yung una ko sa lahat. Sa lahat-lahat. Bahala na kayong mag-isip kung anong gusto niyo isipin. Nung unang pagkakataon kong nahuli ko siya mga babae, sana pala pinatawad ko siya. So, hindi mo siya pinatawad? Oo, sana pala, yung first offense, sana pinatawad ko. Siguro kung napatawad ko siya ng mga panahon na yun, baka kami pa rin hanggang ngayon, buo pa rin yung pamilya. Kaya lang nga, napadaan ako na naging mapusok ako, inannulment ko siya agad. Dahil doon sa isang kasalanan? Oo. Dapat pala marunong ka magpatawad. Ang marriage pala, hindi lang yan na just because may ginawa siyang isang malaking-malaking kasalanan, mapapatawad mo siya. Dapat may understanding talaga kayo. Papunta tayo kay GK. Ano naman natutunan mo sa kanya? Natutunan ko kasi at that time, parang feeling ko parang, oy, he's somebody who's much, much younger than me. He was like 8 years or 9 years younger than I am. I was ego-tripping at that time. You know, when it comes to love pala, there's no such a thing as, when you do some ego-tripping. Kasi it might somehow at stake yung future ng buhay mo. Ayun nga, na at stake ko dun is yung buhay ko. Nahiwalay na naman ako kasi nagmadali ako and out of yung pagiging childishness ko yung decision na yun. Kaya it didn't work out. Okay, doon sa mga natutunan mo, pag nirolyo mo lahat yun, ano yung overall na natutunan mo ngayon para si Aiko Melendez ay iba na ang pananaw sa pag-ibig at sa relationship? Mas mamahalin ko na yung sarili ko ngayon kaysa sa mas mamahalin ko yung partner ko. Kasi naniniwala ako na hanggat hindi ka buo sa sarili mo, wala kang karapatan magmahal ng ibang tao. Kasi there will always be that missing link sa buhay niyong pareho kapag alam mong hindi ka pa kompleto. She wears many hats, an exceptional actress, a great mom, and a good friend to have on your side. Thank you, Aiko, for making this afternoon a pleasure.